Less than 1 month na lang, let exam na naman and for sure, marami sa inyo ang may mga tanong at gustong humingi ng tips. Sa mga natitirang panahon bago nyo harapin ang isang napakahalagang exam na babago sa inyong mga buhay, pag-usapan natin kung ano-ano ba yung mga dapat nyong gawin before at during the licensure examination for teachers. First things first, habang may natitirang oras pa, mag-review kayo. Grabe na yung pressure kasi malapit na yung exam. Grabe na rin ang countdown, pero mas the more na dapat yung i-push yung sarili nyo na mag-aral. Perhaps may mga review sessions pa kayong na-miss or may mga concepts pa kayong dapat na ma-master. Use the remaining time para mahabol yon as much as possible. Sabi nga ng friend ko na nakapasa rin mula sa March 2025 let na si Miss Teen, dapat walang zero day. Is either nanood ka ng online review, umattend ka sa review center, nagbasa ka or nag-practice shading ka while answering in one day. Tapos make sure din na kahit palitan lang per day like Gen Ed this day, Prof Ed the next day, then majorship naman sa susunod, basta walang bakanteng araw. Maganda din na makapaglaan ka ng at least 2 hours a day to study. Maraming working, pagod ka na sa work pag uwi, tapos mag-aaral ka pa. But that's it talaga eh. I've been there, anto ka na pero need mo pa ring i-push mag-review or kung may mga vacant time ka naman sa work mo, use it to study. Kung ka-work mo yung mga kasama mong mag-e-exam din, magtanungan kayo. Sabi nga ni Teacher Mira, use your time wisely. Dapat may time management. Sabi pa niya, huwag magpa-pressure sa nakikita sa iba na may mga reviewers all around sa pader or very aesthetic or bongga yung review. Find your own style sa pag-aaral. Pinaka-effective kung saan ka mas komportable. Kanya-kanyang way naman yan. Kung yun yung way nila, okay yun for them. Pero ikaw, hindi mo kailangang ipilit. Mag-review ka sa paraang pinaka-effective sa'yo. After all, hindi naman pagandahan ng TikTok posts yan. It's about passing. Oh, by the way, hindi ko naman binabanatan yung mga posts na gano'n Kanya-kanyang style nga po yan. If that's their way, that's really good for them. Sa pagre-review din, maganda yung may review buddies ka na supportive. If you have a circle of friends na nagtutulungan kayo genuinely, walang lamangan, goods yan. Pero kung solo-solo ka lang din, walang problema. Mahalaga yung tiwala sa sarili kasi ikaw lang din naman ang lalaban dyan sa mismong exam. So as you review, build your self-esteem as well kasi need mong magtiwala sa mga isasagot mo. By the way, bakit need magtiwala sa sagot? Not all the time 100% sure ka eh. Mas maraming beses na need mo ng smart guess. So paano mo magagawa yon? Dapat lagi kang nagpa-practice magsagot. Practice talaga yan kung paano mo atakihin ang mga tanong. Tinuturo yan ng coaches. Everyday practice mo yan dahil sa mismong exam day, ganyan din ang sitwasyon. And in all that, kasama yung faith mo. I myself admitted na di ko kayang ilaban yung exam mag-isa. Alam kong kailangan ko ng guidance ni God, kaya naman mahalaga ang prayers every time you study, pray. Every time you answer, pray. On that day, pray. Humingi ka ng kaalaman at guidance kay God, magsimba ka, collaborate with Him. Kasi this is what I noticed sa exams. Everyone, regardless of their religion, they had faith in their own beliefs and it helped them a lot. Do your best and God will do the rest. 1 week before the exam, ano na ang gagawin? Unti-unti nang ilalabas ng PRC yung room assignments. Ipopost yan ng website ng PRC kadalasan a week before the exam, so bantayan nyo na yan. I suggest sa page ng PRC board since very active sila mag-post ng updates. Check your assigned school, i-save, note, or screenshot agad pag meron na. Kung hindi kayo familiar kung saan yon kasi iba't ibang schools yan sa Metro Manila kung sa Manila yung pinili yung exam venue, planuhin nyo na agad kung paano kayo pupunta. Magpapahatid ba kayo, mag-grab, magbubook ng hotel, plan it ahead of time para di kayo surprise sa araw ng exam kasi bawal ang late. Then, i-prepare na yung needs sa exam day. So, ano-ano ba yan? Ayon sa general instructions ng PRC, sa attire, meron po tayong standard attire. Sa male examinees, tuck-in, white polo shirt with collar. Take note po na bawal ang may seal, logo, or any mark. Plain po talaga yan. Partnered with a decent pants or slacks.
Much better kung black na rin kasi karamihan naka-black talaga na slacks tapos black shoes na rin para wala ka nang iisipin sa pila. Sa female examinees ganun din, white blouse or shirt with collar, plain lang, walang tatak, tapos decent pants or slacks. Yan lang po ang pwedeng suotin. Yan ang pinaka-uniform, so kung wala kayong plain, manghiram or bumili na po as early as now para wala ng problema sa exam. Next na need kailangan dalhin, NOA or the Notice of Admission. Super pakaingatan niyo po dahil kakailanganin niyo yan kahit hanggang sa makapasa na kayo. Huwag niyong iwala, huwag hayaang mabasa or masira. Please, ingatan niyo po talaga. Take a picture, clear copy at i-photocopy niyo na rin para sure in case na magkawalaan. Anyway, titingnan sa mismong araw ng exam yan so make sure na hindi ito maiiwan. One long transparent white plastic envelope. Para saan? Paglalagyan ng mga bagay na allowed sa exam. Diyan niyo po ilalagay ang NOA, ang lapis, pambura, pantasa at ballpen. Yan lang yung bagay na allowed na katabi mo or malapit sa'yo sa mismong araw ng exam. Now, if you're asking kung pwede ba magdala ng backpack, kasi syempre may mga baon kayong foods, yes, pwede po. It doesn't need to be transparent kasi iiwan nyo naman yan sa harap at malayo yan sa inyo once na nag-start ng exam. Of course, doon nyo ilalagay yung payong, extra damit, at kung ano pa mga extra bagay yung dala nyo. Hindi naman need bumili ng transparent. May mga nagta-transparent bag pero no need po. Ang need lang yung long envelope na transparent. Long brown envelope. Important ito kasi lalagyan din ito ng mga papers na gagamitin sa exam. Next, 2 or more number 2 pencils. Tandaan po, number 2 na pencil ha. May standard po yun kasi machine ang magka-count ng answers natin. Any brand basta number 2 pencil. Dito sapat naman na yung dalawa kasi more likely isa lang din naman yung magagamit. The others are in case of emergency na lang. Of course, part nila ng lapis yung pambura at pantasa. Ballpen na black ink. Dito suggest ko na di nyo need ng fancy na gel pen or anything na nagtatae. Mas dry na pen, mas okay kasi gagamitin nyo yan pang sulat sa official paper sa mismong exam and you don't want to mess it up with ink na nagkakalat. Wala namang specific na ballpoint na sinabi pero yung pinaka-simple na dry na pinagkakatiwalaan nyo will do. Simpleng panda ballpen nga lang yung ginamit ko nun. Basta i-test nyo muna bago pa kayo umalis ng bahay at siguraduhin hindi magkakalat. Additional na need dalhin based sa experience ko, baon. Need nyo po talaga ng baon na pagkain at tubig. Kasi wala naman po kayong mabibilhan doon. Sunday yon, ni walang kantina bukas sa exam venues. Hindi rin naman kayo palalabasin ng proctors nyo para bumili ng pagkain sa labas. Once na nag-start na kasi exam, restricted na ang movement nyo hanggang matapos yon. So promise, kung wala kayong baon na pagkain, gugutumin kayo kasi di na kayo makakalabas para bumili pa ng foods. Magbaon na po kayo ng snacks and lunch. Ano naman ang bawal dalhin sa exam venue? Ayon sa guidelines, number 1 na bawal ay mga libro, notes, review materials at iba pang materials containing coded data, information, or formula. Bawal ang calculator except kung math major ka. Bawal ang smartwatch, so regular na relos lang ang dalhin. Bawal ang phone, earphones, or any device na smart pa yan. At ano pa mang examination aids na di nabanggit sa instructions. Bawal din ang bags of any kind. It is written sa guidelines pero gaya ng sinabi ko kanina, itatabi naman yan sa unahan malapit sa proctors. Kasama na dun yung phones nyo. Asahan nyo na pong hindi nyo na yan mahahawakan the whole time na nag-e-exam kayo, not even sa break. Now, let's proceed with the tips sa exam day. Before the exam day, slow down and take a rest to prepare for the great battle. Slow down na sa review, ipahinga na ang utak. More on prayers and self-motivation na lang. Why? Need mong makatulog as much as possible kahit pa nahalo-halo yung emosyon mo before the exam. Need mo ng maayos na tulog at pahinga. Why? Maaga ka pang gigising kinabukasan para mag-prepare at bumiyahe papunta sa venue. Pipila ka pa at maghahanap ka pa ng room. Need mo rin ng energy. Sa mismong exam, morning sa Gen Ed okay pa yan, pero after lunch, diyan nadadapo yung antok lalo na kung wala kang maayos na tulog. At hindi po maganda yon. Mahirap magsagot ng 150 items na Prof. Ed wherein need mong intindihin yung context tapos inaantok ka. Mahirap na nga yung items, mas mahihirapan ka pa dahil lalabanan mo rin yung antok. So, tip din pala, pag maaga kang natapos sa isang subject and you still need to wait for the others,
you can take a nap. Tip number 2, huwag mahihiyang magtanong. Huwag mahiyang magtanong sa mga proctors kung may instructions kang hindi naintindihan. Linawin mo muna, i-confirm mo muna bago ka magsulat sa papel ng exam na binigay sa'yo kasi ang sensitive nun. Promise, di mo gugustuhin magbura. Kaya make sure muna bago ka mag-fill in ng details. Tip number 3, huwag magmadali sa pagsasagot. Pero wag din super bagal. Remember na may time limit each subject. Huwag magmadali, i-sure muna bago mag-shade sa Scantron kasi sabi ko nga, hindi mo gugustuhin magbura. Wag din naman super bagal kasi baka abutan ng time, pero in my case at sa mga kasabay kong nag-exam, wala namang naabutan ng time. Makikita mo naman ang time sa relo mo kung may watch ka at saka magre-remind din naman ng proctors, so don't overthink. And of course, tip number 4, napakahalaga, pray before and after you answer. Ito yung tip ni Coach Jenny na tumatak sa akin at ginawa ko. Always kang humingi ng guidance from God 'pag natanggap mo na yung questions. Pray over it bago ka magsagot and bago mo ipasa yung answer sheets, i-pray over mo rin that God will bless your answers para makapasa ka. So those are the tips that I can give before at during the exam, just to orient you kung ano yung mga mangyayari. I don't know if there are changes since may mga na-apply on changes para sa September let. But anyway, this is it. Malapit na yung laban. Konting araw na lang. So do your best, take a rest habang may time pa kasi hindi niyo gugustuhin may sakit kayo habang exam day kasi dagdag hirap yan sa pagsasagot. This is your moment. You work hard for this. Trust your preparation, trust yourself, and trust God. On exam day, go in with confidence and come out knowing you gave it your all. So basically, that's it. If you like more videos like this para sa inyong let examination and let review at iba pang contents for English majors and psychology students, please don't forget to click the like, subscribe, and share it with your classmates and friends para marami pa tayong matulungan at mabigyan ng information. Basically, that's it.